Mayong Panginoon maging handa. Saan ba magiging handa? Kanino'y tanong. Ang nasa isip natin ay yung pagdating ng kamatayan. Well, isa rin yun sa dapat natin pagandaan. Pero yung ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay hindi lamang tumutukoy sa pagdating ng kamatayan. Ngunit ito ay isang pagkilala at bahagi ng ating pagkilos bilang mga mananampalataya kay Jesus, na tayo ay palaging maging handa. Ang bahagi na ay pinaman ni Cristo yun para saan? Kasi maraming paghahanda. Bahagi yun. Pero sabi nga, maghahanda na rin ng susuutin, ng aayusin. Pero yung paghahanda na pinapamanik ng may kapalian ay isang paghahanda para tayo ay makapaglingkod. It is a call for action. Be prepared to serve. Yung ibinahagi ko rito ay katulad ng alipin na handang sa pagdating ng kanilang Panginoon na galing sa kasal. Yung alipin na handang pagbuksan ang pintuan ng bahay. Kasi noong unang panahon ay wala naman lock yun, yung mga bahay. Yung mga lock mo na yun ay sa loob ng bahay. Kailangan naman ang uso yung mga kandado at saka yung mga tawagin natin ay yung mga gisusi. So kaya kalimitan ay may naiiwan sila sa bahay na siyang magbubukas. At hindi lang basta magbubukas. Sila yung mag-aayos no pagdating ng kanilang amo na kung ano man yung kanilang gagawin. Kasi galing na sa kasalan, pagdating sa bahay, buti sila na matutulog na lamang, hindi pa parang kapag mayroon pa silang ibang gagawin. Kahit na yun ay sa 10 oras ng gabi. Kaya kung tusin, yung paghahanda rin yun, yung paghahanda natin na call to serve. Prepare to serve. Handa sa paglilingkod. Ngayon, kapag tinawag mo yung mga anak at utusan ninyo, anong kalimitan na dinilig ninyo? Sandali lang po. So, sandali lang po. Ibig sabihin, hindi siya prepare, hindi siya handa na maglingkod sa iyo. Dito sa Ebanghelyo, dapat kung gano'n yung paanyaya, ay nandiyan ako. Yan dapat na sagot, nandiyan ako. So, yung readiness to serve na dapat maging bahagi ng ating kailangan bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At kung tusin, ito ay bahagi ng pagkilos natin na ito yung dapat ng pag-ipunan. Sabi nga natin sa mga nakalipas na linggo, sabi nga may kung yung maalala ay yung mayaman na nag-ipon ng kanyang kayamanan. Pero ano yung dapat ng pag-ipunan? Yung pag-ipunan natin na dapat na tayo ay equip. Mayroon tayong sapat na gamit
para handang maglingkod. No? Yun nawa yung dapat natin makita. Pagkakataon ng tawag ano kung sa iba dress to kill. Ibig sabihin, dress. Mas gusto kong tawagin yung salitang dress to serve. Kaya nga, ang bahagi rin yung magbibigkis. Pag sinabi mong nagbibigkis, kasi yun yung isang action na makikita natin na itong tao ito ay handang maglingkod. Nagbibigkis para maging bahagi ng pagkilos para lalong makita yung pag-aari ng Diyos. Yung binagay ito natin kasi ay shorter form. Meron yung longer form. At ano yung longer form? Ay tumutusin ko alin. Kasama rin yung ipagbili ang inyong ari-arian at ipamigay sa mga luka. Ano? So, medyo mabigat na hamon. Pero yun ay alin, sabi nga natin ay paglalagay ng tono na hindi ka nag-iipon para sa sarili mo lang. Ikaw ay nag-iipon para makapaglingkod sa iba. Ano? Yun nawa yung makita ko natin. Hindi yung kaya ka nag-iipon para makapaglingkod ka sa sarili mo. O ikaw ang gustong paglingkuran. Hindi po ibinigay na halimbawa sa Ebanghelyo yung amo. Ang ibinigay na bahagi sa Ebanghelyo yung lingkod. Yung lingkod na handang magtrabaho kapag dumating ang kanyang amo. Kaya yun po naman yung naging bahagi ng aming kaisipan bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Nawa maging bahagi ng ating pagkilos na dito tayo patutungo na ianda natin yung ating sarili. Ba't ka nag-aaral? Para makapaglingkod. Ba't ka nag-aaral? Para yumaman. Bakit gusto mo maging ganito? Para ikay maging makapangyarihan. Hindi yung gusto mong maging doktor para alin ay makatulong sa mga mahihirap. Hindi. Bahagi ko. Ngayon ay alin. Ang tawag na natin ay alin. Hoarding. Gusto natin lahat papasok. Yun ang pinag-iipunan natin. Yung Ebanghelyo, alin yung pag-iipunan? Palabas. Palabas. Para sa iba. Bahagi yun na yun ang bigyan natin na higit na pagkilala at ipanalangin natin. Kasi hindi yung wala yung ating bayan kapag ang kaisipan natin ni alin ay pansariling kagustuhan. O kung tawagin natin ay kahit sabihin natin na pangpamilya lamang, ang hamon ay pinapanganig nito alin. Yung bilang isang bayan ng Diyos, yung isip natin ay hindi lang para sa aking sarili, hindi lang para sa pamilya ko, ngunit para sa bayan ng Diyos. Sa lumang tipan, makita ko natin mula sa unang pagbasa, inyong kaisipan para sa ikabubuti ng bayan ng Diyos na walang iba kundi ang bayan ng Israel. Yung kalinangan na hindi lamang pansarili o pangkamag-anak, ngunit para sa buong bayan. Para sa buong bayan. At yun po nawa yung ating ipanalangin sa harapan ng buong may kabayan. Kasi kung minsan na minsan na naman, ay talagang
Ba't ako makikialam sa bayan? Unahin ko muna yung pamilya ko. Pero hindi ganun yung pagiging ko na ako may pinapamanig sa atin ng buong may kapal. At yun ay maliwanag sa kaisipan ng mga Israelita. Bahagi yun na yun ang kanilang binibigyan ng pagkilala bilang pagtugon nila sa Diyos, na ito ay para sa ikabubuti ng tinatawag nating bayan ng Diyos. Kaya nga ito yung idalangin natin sa harapan ng buong may kapalan sa mga bahagi ng ating pagtugon. Panginoon, tulungan mo kami handang maglingkod. Nawa ito ang pag-ikunan namin ng pansin. Nawa kaya kami nagsusumikap na magdasal, maging maayos ang buhay, ay para sa ikalulugod at ikaliligtas ng bayan ng Diyos, ng para sa lahat. Kaya, ang bahagi na ito ay alin, yung kaninangan at yun ay alin, pinakailangan ihanda. Kasi kung nasanay tayo, na ang kaisipan natin para lang sa akin yan, para lang sa pamilya ko yan, kung gano'n yung kaisipan natin, hindi na baling mawala ng bayan, wag lang yung pamilya ko. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming kurap. Kasi ang inuna yan yung pamilya, yung bayan, ay yung pamilya, yung sarili, nakalimutan ang bayan. Kaya bahagi yun. Kaya kung gusto natin na maging maayos ang pagkilos natin sa bansang ginagalawan natin, nawa mayroon tayong kalooban na maghanda, handa na maglingkod para sa bayan. Yung katatayuan ng sarili, kaya ako nagsusumikap para higit ako makapaglingkod sa bayan. Hindi yung kaya ako nagsusumikap para yumaman lamang ang ating pamilya.